sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si Kuya Daniel Razon at si Angela Lagunzad. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Panuntunan para sa implementasyon ng libreng matrikula sa state universities and colleges, tinatapos na ng Commission on Higher Education. Kakulangan ng konsultasyon sa pagbuo ng implementing rules and regulations sa libreng college education, inirereklamo ng isang grupo ng kabataan. Bureau of Customs Commissioner Nicanor Feldon, maayos na ang health condition matapos umanong atakihin sa puso dahil sa stress ayon sa mga doktor. Mga paruhinog sa New Bilibid prisons kumukuha ng supply ng illegal drugs ayon kay Ozamis City Police Chief Jovi Espinido. Transitional shelter para sa mga nawala ng tirahan dahil sa bakbakan sa Marawi City, uumpisahan ang itayo sa susunod na buwan. Dalawang bagong barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources gagamitin sa pagbabantay ng West Philippine Sea at Philippine Rice. Una sa ating mga balita, tinatapos na ng Commission on Higher Education o CHED ang implementing rules and regulations para sa implementasyon ng Free College Tuition Law. 20 bilyong piso naman ang tinatayang halaga ng kakailanganin pondo ng CHED upang maipatupad ito sa susunod na school year. Ito ang balita ni Rosa Licos. Mahigit 1 milyong mag-aaral sa state colleges and universities at local government-created universities sa buong bansa ang inaasahang makikinabang sa free college tuition law. Ayon sa CHED, sinimulan na nila ang pagbuo ng mga panuntunan para sa implementasyon nito na target matapos sa lalong madaling panahon. We hope to finish the implementing rules and regulations very fast so that we can implement this in June 2018. Tinatayang higit sa 20 bilyong pisong pondo naman ang kinakailangan upang maipatupad na ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act sa 2018-2019 school year. Ayon pa kay Commissioner De Vera, kukunin ang pondo sa mga umiiral na scholarship at financial assistance program sa ilalim ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, habang ang iba pang pondo naman ay tutukuyin ng Kongreso sa pamamagitan ng 2018 National Expenditure Program. Mahigpit naman ang bilin ng CHED sa mga SUCs at LUCs na salaing mabuti ang mga beneficiary ng naturang batas. We will also exclude students who are doing their second degree, for example, and make sure that the enrollment of state universities, colleges, and LUCs will be controlled. Samantala, kinukonsidera naman ng CHED na maisama sa panuntunan ang Return Service Agreement o pagbabalik ng serbisyo sa bansa ng mga magtatapos bilang scholar ng bayan. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inirereklamo naman ng Kabataan Party List ang umano'y kakulangan ng konsultasyon sa pagbuo ng implementing rules and regulations para sa libreng college education program na ibibigay sa milyong-milyong mga estudyante. Ito ang balita ni Joan Nano. Sinisimula na ng Department of Budget and Management ang pagbalangkas sa implementing rules and regulations sa batas na magbibigay ng libreng edukasyon sa mga estudyante sa state universities and colleges sa bansa. Kabilang sa mga ahensyang kausap ng DBM ang CHED, TESDA at ang Unified Student Financial Assistance System for Tertiary Education. Subalit para sa grupo ng Kabataan Party List, hindi lamang ang mga ahensyang ito ang dapat na kinukonsulta ng DBM. Sa halip ay dapat ding isali sa konsultasyon ang National Youth Commission at iba pang grupo ng kabataan upang kunin ang kanilang mga opinyon at suhestyon. Nangangamba ang mga ito na kung ang DBM lamang ang siyang mamamahala sa pagbuo ng IRR, posibleng hindi maging ganap na libre ang tuition ng mga estudyante. Yung DBM mismo ang makikialam, manghihimasok at magpepresenta na siyang gagawa ng IRR niyan, nakakabahala na hindi po masunod yung dapat na libreng tuition at other school fees. Inusisa rin ng mga ito ang anilay pagbabawas sa pondo ng 43 SUCs na posible anilang magbunga ng paniningil ng iba pang mga gastusin sa mga estudyante. Nakakabahala yung mga budget cuts na yan dahil kanino na naman yan kukunin. Ayan, baka nga libre pero baka mag-introduce na naman, mag-invento na naman ng kung ano-anong fees ang mga SUCs.
Questionable rin para sa grupo kung bakit sa susunod na taon pa plano ng pamahalaan na simulan ang pagpapatupad ng free college education. Gayong maaari naman anilang simulan ngayong second semester. Sa pahayag na inilabas ng grupong UP Alyansa para sa Bayan, umapila ito sa Kongreso na madaliin na ang paghahanap sa pondong gagamitin dito upang maipatupad na ngayong school year 2017 hanggang 2018. Joan Nano, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Naniniwala si Juan ng Education Party List Representative Salvador Belaro na kayang magawa ng paraan na malaanan ng pondo ang libreng college education matapos itong maipasa bilang batas. Base aniya sa pag-aanalisa ng kanyang party list, may 16 billion pesos sa budget na maaaring ma-realign mula sa ibang budget items. Kung kulangin ito, maaari naman anyang mag-issue ang pamahalaan ng education bonds bilang source ng kakailanganing pondo. ADEP, just like in the financial markets, you issue a bond. It is an obligation of the government to pay the buyer of the bond a certain interest plus repayment of the principal at a certain future time. Nakaranas umano ng pananakip ng dibdib si Bureau of Customs Commissioner Nicanor Faeldon, kaya ito na-confine sa ospital ng ilang araw. Ito ang balita ni Grace Casin. Si Commissioner Paul nagkaroon siya ng heart attack. That could be a result of a lot of things. Usually nangyayari siya sa matanda, no? Pero sa kanya, pwedeng because of the stress. Lunes ng umaga, isasailalim lang sana si BOC Commissioner Nicanor Faeldon sa simpleng tooth procedure nang makaramdam ito ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga. Agad nagdesisyon ng mga doktor na i-confine ito ng ilang araw. Kung hindi siya nadala sa hospital and then he was not given the injection to provide blood thinner also, pwede siya magkaroon ng cardiac arrest sa bahay. Ayon pa kay Dr. Arthur Bayani, bumubuti na ang kondisyon ni Faeldon at maaari nang lumabas sa ospital anumang araw. Pero payo sa kanya ng doktor, magpahinga muna ng ilang araw bago muli sumabak sa pagdinig at mabibigat na trabaho. Pinuntahan ng mga doktor at sergeant at arms ng Kamara si Faeldon sa ospital upang makita ang kondisyon nito. Matapos hindi ito makadalo sa dalawang magkasunod na pagdinig ng Kamara, hinggil sa mahigit 600 kilo ng shabu na galing sa China na nakumpiska ng VOC sa Valenzuela City. Ayon sa Chief of Staff ni Faeldon na si Attorney Mandy Anderson, itatalaga muna si BOC Revenue Collection and Monitoring Group Chief Natalio Encarma bilang officer in charge ng BOC hanggang August 18. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Taytay, Rizal. Aminado naman ang mga empleyado ng Bureau of Customs na bumaba ang kanilang moral dahil sa alegasyon ng corruption sa kawanihan. Gayunpaman, nananatili nilang matatag ang kanilang suporta kay BOC Chief Nicanor Faeldon. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Nasa mahigit 2,000 ang empleyado ng BOC. Lahat ng ito ay kasapi sa Bureau of Customs Employees Association o BOCEA. Ayon sa National President nito, si Remy Princesa, karamihan sa kanilang mga miyembro ay pinanghihinaan ngayon ng loob dahil sa mga isyu ng korupsyon sa kawanihan. Siyempre may honor din yung mga tao na yan. Kaya very low moral kami ngayon. Nakikiusap din silang huwag husgahan ang lahat ng mga empleyado ng customs kung may ilan man sa kanila ang nagkamali o nasasangkot sa anomalya. Sa kabila naman ng mga alegasyong ito, nananatili niya ang kanilang suporta kay Commissioner Nicanor Faeldon. At this point in time, we support the transformation made by the new Commissioner, Commissioner Faeldon. Pakiusap din ni Dr. Manuel Jacinto na 25 taon nang nagsisilbing medical officer sa BOC. Bigyan ng pagkakataong maitama ng bagong commissioner ang mga pagkakamali na nakagisnan ng ilan sa loob ng kawanihan. We are approaching the last quarter of the year. If you really like us to do our job, tax collection, anti-smuggling, everything, please, sana po wag ng palit ng palit. Let us talk and sit down. Issue-based, walang personalan. Nakaka-demoralize po sa hanay ng mga maliliit na kawani.
Hinaharap ni Commissioner Nicanor Feldon ang mga empleyado ng Customs buwan-buwan at batidaan nila ang pagnanais nitong malinis ang pangalan ng kawanihan at maalis ang panghuhusga ng publiko sa mga inosente at tapat na civil servants ng Bureau of Customs. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Sa ibang balita, sa New Bilibid Prison pa inaangkat ang supply ng mga illegal na droga na ibinebenta umano ng mga paruhinog sa kanilang lugar. Ito ang isiniwalat ng hepe ng Ozamis City Police na si Chief Inspector Jovi Espenido. Ito ang balita ni Mon Hokson. Taong 2004 pa umano nang simulan ng mga paruhinog ang kanilang illegal drug trade. Nagsimula ang mga ito sa maliliit na kilo ng shabu na isinusupply sa mga kalapitbayan sa Ozamis City. Di kalaunan ay kinailangan na ng mga paruhinog na umangkat sa mas malaking supplier. At sa New Bilibid Prison nga kumukuha ang mga ito ng kanilang supply. Ito ang mga isinawalat ni Police Chief Inspector Jovi Espenido. Ayon sa hepe ng Ozamis City Police, mismong mga saksi at hitman ng mga paruhinog ang nagsabi nito sa kanya. Nagkaroon ng lakas ng loob ang mga ito na magsalita matapos mamatay si Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog. NBP, galing sa NBP, according din sa yung nagtestimony na nahuli natin at saka yung hitman nila na sumuko na sa atin, NBP daw galing. Hindi lang sibilyan ang sangkot sa illegal drug trade ng mga paruhinog, kundi may mga pulis na nagsisilbi rin umanong protektor ng kanilang illegal na gawain sa lugar. Kahapon, inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte ang 2 milyong pisong pabuya sa sino man makakatugis o makakapagsuplong, buhay o patay man sa mga pulis sa sangkot sa illegal drug trade sa Ozamis. Information revealed na mayroong kasamang mga pulis na involved sa mga paruhinog na gawain. No, siguro sa kay Presidente yon, talagang sa information, sa kumpleto man yan sa kanya, but talagang totoo yan na talagang mayroon mga pulis na hindi ko lang maano kung ilan, basta kay yung sabi niya mayroon, talagang mayroon. Ayon kay Espenido, hindi siya nagkulang sa pagbibigay babala sa pamilya paruhinog nang siya ay madestino sa Ozamis. Kinausap niya mga ito, subalit kailanman ay hindi umamin. Talagang magsabi lang na wala explanation, na politika lang yung lahat, politika. Kahapon ay nabigyan ng parangal si Espenido dahil sa naging ambag nito sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Hindi pa alam ni Police Chief Inspector Jovi Espenido kung saan siya muling malilipat matapos mabigyan ng parangal kahapon. Ayon sa hepe ng Ozamis City Police, nakahanda siyang sumunod saan man siya italaga ng pamunuan ng pambansang pulisya. Si Espenido ang hepe ng Albuera Leyte, pulis nang mapatay sa kanyang selda si Mayor Rolando Espinosa at siya rin ang namuno sa operasyon noong July 30 kung saan naman napatay si Ozamis City Mayor Reynaldo Paruhinog Sr. May babala naman si Espenido sa mga opisyal ng lokal na pamahalaan na sangkot din sa illegal na droga. Paano sir? Kung saan ako ilagay doon, mag-resign na lang. Kung sinong involved na mayor, mag-resign na lang. Bakit sir? Bakit sila kailangan mag-resign? Para humaba pang buhay ba? Inaantay na lamang ng PNP Internal Affairs Service ang report ng SOCO at CIDG upang malaman kung may mali sa ginawang raid sa bahay ni Mayor Reynaldo Paruhinog. Ito ang balita ni Weng Fernandez. Nagpapatuloy ang ginagawang investigasyon ng PNP Internal Affairs Service kaugnay ng nangyaring madugong raid sa tahanan ni Mayor Reynaldo Paruhinog noong ika-30 ng Hulyo ng madaling araw. Ayon kay Police Senior Superintendent Jerry Galvan, may nakausap na silang witness kanina kasama ng anak ni Vice Mayor Nova Princess Paruhinog na si Sofia. Kasi ang pangako nila sa amin, magbibigay sila ng statement last Friday, yung mga witnesses sa kay Mayor Paruhinog. Magpa-Friday na uli, wala pa. So nagpapunta kami ng tao, ang sabi, hinintay nila si Atty. Topacio. But until now, wala pa rin na dumadating. Nagpunta na kami rito para mag-interview na. Ayon pa kay Galvan, may hinahanap pa silang dalawang witness na nagngangalang Cesar at Angie. Ano, hinahanap po namin yung Cesar, wala eh. Saka yung si Angie, yung pumutok doon sa social media. Wala po. Siguro baka nire-reserve nila sa kanila yan. Pero so far as our investigation, sir, pangalawang punta na po namin ito from Cagayan de Oro pa kami.
Sa ngayon ay inaantay na lamang ng IAS ang report mula sa SOCO at CIDG bago magpasa ng recommendation sa susunod na linggo. Magre-recommend po kami na meron po violation ng POP, yung Police Operational Procedure. Doon lang naman po tayo. Nauna nang inamin ng hepe ng Osamis Police na si Chief Inspector Jovi Espinido ang pagputol umano ng kable ng CCTV para sa kaligtasan ng kanyang mga tauhan. Umaasa naman ang isang kaanak ng mga paruhinok ng patas na resulta ng pag-iimbestiga ng IAS. We hope as a family na kahit paano mabigyan ng magandang sagot yung mga katanungan namin na sa family din po. Kasi hanggang ngayon, after 2 weeks sa pangyayari, wala pa rin kami masagot sa sarili namin kung paano nangyari. Weng Fernandez, UNTV News and Rescue, Osamis City. Susunod sa ito ang balita. Dalawang bagong barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources gagamitin sa pagbabantay ng West Philippine Sea at Philippine Rice. Transitional shelter para sa mga nawala ng tirahan dahil sa bakbakan sa Marawi City, uumpisahan ang itayo sa susunod na buwan. Mga mapagkakakita ang produkto na gawa sa basura, ibinida sa Waste Management Expo ng Department of Environment and Natural Resources. Siyam na mangingisda inaresto ng NBI dahil sa illegal fishing sa Navotas. Dumaan muli sa masusing pagsusuri ng ilang senador ang panukalang dagdag buwis sa mga produktong petrolyo. Giit ng mga mambabatas, tiyak na malaki ang magiging epekto ng panukala ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Hindi pa rin kumbinsido ang ilang senador sa isa sa mga controversial na probisyon na dagdag excise tax sa produktong petrolyo sa ilalim ng Tax Reform Acceleration and Inclusion Bill. Batay sa panukala, sakaling maipatupad na ang tax reform package, ibabalik ng pamahalaan sa publiko ang malaking buwis na makokolekta sa pamamagitan ng subsidiya. Yung tax, as it affects price, that is something na mas in control ng isang gobyerno. To the 4 million beneficiaries was a nightmare and was subjected to a lot of criticism about the non-poor getting it, about political favors. Sa kabila nito, ayon sa Department of Finance, nakahanda ang pamahalaan para sa ilang programa upang matugunan ang mga posibleng problema sa pagpapatupad ng dagdag buwis sa produktong petrolyo. Although there are concerns in some sectors, we feel that they can be managed, and we are ready to provide subsidies and social mitigating measures to these sectors who will be affected. Ayon naman kay Committee on Ways and Means Chairman Juan Edgardo Angara, posibleng magkaroon ng compromised agreement sa ilang probisyon ng panukala bago ito maipasa. Parang willing sila i-trade yung sugar sweetened beverages, pero in full na ipapasa itong yung fuel. Target ni Senator Angara na makapasa agad sa kanyang komite ang panukala bago matapos ang taon. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Inilunsad ngayong araw ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang dalawang offshore vessels na gagamitin sa pagbabantay sa karagatan na sakop ng Pilipinas. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Ito ang dalawang bagong multi-mission offshore vessel o MMOV ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Gawa ito ng mga Pilipino at maituturing na dekalidad dahil internationally standard compliant. Mayroon itong high-performance radars para sa surveillance ng karagatan at sonar scanner na maaaring gamitin sa fisheries research at seabed mapping. Ang dalawang malalaking vessel na ito ay gagamitin ng BFAR sa pagbabantay laban sa mga iligal na mangingisda na papasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Maaari din itong gamiting tagahatid ng relief goods sa mga lugar na apektado ng sakuna at kalamidad.
Magsisimulang magpatrolya ang mga naturang barko sa West Philippine Sea at Philippine Rise sa Oktubre. Pangunahing layunin nito ang maitaboy ang mga illegal fishermen na madalas dumarayo sa mga karagatang sakop ng Pilipinas. Ayon sa BIFAR, taon-taon ay umaabot ng $115 billion ang nawawalang kita ng Pilipinas sa marine resources dahil sa illegal na pangingisda. This will be manned by Coast Guard personnel. They actually could arrest, they could drive away yung mga illegal poachers. Ang mga bagong barko ay nagkakahalaga ng 250 million pesos ang isa at dahil dito gawa sa Pilipinas, malaki ang natipid ng DA sa proyektong ito. Kung binili natin abroad ito, overseas, this would cost about 750 million. So yung isang barko na imported, 3 barko na magagawa natin sa Pilipinas. Umaasa naman si Defense Secretary Delfin Lorenzana na magtutuloy-tuloy na ang mga ganitong proyekto na makatutulong sa pagbabantay sa ating mga teritoryo. Kung makagawa tayo siguro ng 5 ganito every year at mapuno natin yung we can protect our maritime resources. So we have to protect that because that is the future of the Filipino people. Humiling naman si Secretary Piñol sa Budget Department ng karagdagang 1 bilyong pisong budget sa 2018 para sa pagpapagawa pa ng mga karagdagang 4 na barko. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Navotas City. Ipinaaresto na ng Sandigan Bayan 2nd Division si Senator Gringo Honasan at kanyang mga kapwa akusado sa kasong graft. Batay sa inilabas sa dokumento ng Anti-Graft Court, nakitaan ng sapat na basehan ang isinampang kaso ng ombudsman kaugnay ng umano'y irregularidad sa paggamit ng kanyang 30 million peso Priority Development Assistance Fund o PDAF noong 2012. Ginamit ang PDAF para pondohan ang mga maliit na negosyo ng Muslim Filipino sa Metro Manila at Zambales sa pamamagitan ng implementing agency na National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Naging questionable ang paggamit sa pondo dahil inendorso ng senador ang Focus Development Goals Foundation Incorporated bilang partner, NGO sa proyekto ng hindi sumusunod sa procurement requirements. Sa isang statement, nanindigan naman si Senator Honasan na inosente siya at iginiit na buong buhay niya ay nilalabanan niya ang korupsyon. Maliban kay Honasan, kinasuhan din ng ombudsman ang ilang opisyal ng NCMF at NGO na sangkot sa mga naging transaksyon. Si Honasan ang ika-4 na senador na kinasuhan ng ombudsman dahil sa PDAF scam. Ipinakita ni COMELEC Chairman Bautista ang ilan sa mga dokumentong magpapatunay sa mga demand at impeachment complaint galing sa kampo ng kanyang asawa ni si Patricia Bautista. Nakiusap din ito sa media na huwag nang angguluhan pa ang issue sa kanilang mag-asawa para sa ikabubuti ng kanilang mga anak. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ipinakita ni COMELEC Chairman Andres Bautista ang demand letter na magpapatunay umano na talagang 620 million pesos ang hinihinging settlement ni Patricia Paz Bautista para sa kanilang paghihiwalay. Ipinasilip din niya ang kopya ng sinasabing impeachment complaint na galing din anya sa kampo nito. Ngunit mabilis namang itinanggi ng mga abogado ng kanyang misis na galing ito sa kanila. Tumanggi nang humarap sa kamera si Chairman Bautista ngunit nakiusap siya sa media na huwag nang palakihin pa ang issue sa pagitan nilang mag-asawa para na rin sa kapakanan ng kanilang mga anak. Taong 2013 pa sana siya nagsampa ng kaso laban sa kanyang asawa ngunit isinaalang-alang niya ang kapakanan ng kanyang 4 na anak. Samantala sa gitna ng mga akusasyon laban sa Paul Chief, nagpakita ng suporta sa kanya ang mga empleyado ng COMELEC. Nasa 200 opisyal at empleyado na nakasuot ng puting damit ang nakilahok sa support rally kanina. Kaya kami, suporta kami para kay Chairman sa kung ano man yung kaharap niya ngayon. Kaya naniniwala kami na inosente si Chairman. Andito kami para kay Chairman Bautista. Mabuhay si Chairman! Maging si Mang Edgardo na mahigit 2 dekada na sa COMELEC ay nakita ang maayos na pakikitungo sa kanila ni Chairman Bautista. Mabait po yan. Kahit na pumapasok na may kasabay sa elevator, talagang pinapapasok niya sa elevator. Isinasabay niya, makatao siya. Teka, nandyan talagang yung puso niya, nasa tao sa empleyado.
Nagpasalamat naman si Chairman Bautista sa patuloy na pagtitiwala sa kanya ng mga ito. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Ibinida sa isinagawang Waste Management Expo ng Department of Environment and Natural Resources ang iba't ibang produkto na gawa sa basura. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Pangangalaga sa kalikasan at ang tamang pagsisinop sa basura ang sentro ng binuksang 3rd Integrated Waste Management Expo and Environmental Summit sa isang mall sa Taguig City ngayong araw. Ilan sa mga exhibitors ay ang mga LGU ng Pasig City at Barangay Holy Spirit sa Quezon City. Makikita sa kanilang booth ang mga produktong gawa sa basura, mula sa mga bag hanggang sa mga pangdekorasyon. Ipinarada rin sa event ang mga kasuotan na gawa mula sa basura. Ang iba'y ginamitan ng sako ng sibuyas at takip ng electric fan, habang meron din namang gawa sa dyaryo. Nakapagbibigay din ito ng hanap buhay, kaya talagaan nilang may pera sa basura. Yung iba kumikita ng 200, yung iba kumikita ng 300 per day. So yung iba naman depende sa production na nagagawa nila. Ang mga gumawa po niyan, hindi lang po mga trainers kami nagtuturo, kundi mga solo parents, mga natukhang. Nakatitipid ng 12 million pesos kada taon ang Pasig City dahil sa kanilang waste recycling facility. Ayon naman sa DENR, sa ngayon ay nasa 40,000 tonelada ng basura ang nalilikha sa buong bansa. Target nilang mabawasan ng hanggang 80% ang itinatapon sa mga dump site sa loob ng 3 taon. If all the local government units will comply with the establishment of materials recovery facility, establishing of composting, then malaking bagay yan. Pangunahing pag-uusapan sa summit ang tungkol sa RA 9003 o ang Solid Waste Management Act. Ayon sa DENR, may 500 individual mula sa 50 local government units ang nasampahan na nila ng kaso dahil sa pagkakaroon ng illegal na dump site. Ray Pilayo, UNTV News and Rescue, Taguig City. Hindi pa rin maaaring makapagtapon ng basura sa Payata Sanitary Landfill. Ito'y matapos ang isinagawang assessment ng Mines and Geosciences Bureau sa lugar. Ayon sa DENR, nakitaan ng panganib ang silangang bahagi ng bundok ng basura na maaaring magdulot ng aksidente sa mga residente na malapit dito. Sa ngayon ay gumagawa na ng remedyo ang operator ng landfill upang maiwasan ang pagguho nito. Noong nakaraang linggo ay ipinatigil na ang pagtatapon ng basura sa lugar dahil sa sunod-sunod na pag-ulang dala ng habagat. Huwag ka mag-breach kasi yung portion, pwedeng parang may domino effect eh. Dahil ang sanitary landfill hindi naman talaga very strong yung foundation, may liner lang siya. Itatayo na sa susunod na buwan ang mga pansamantalang bahay para sa mga residente ng Marawi City na nawalan ng tirahan dahil sa bakbakan. Ito ang balita ni Lea Ilagan. 1,200 transitional shelters ang unang ipagagawa ng Task Force Bangon Marawi para sa mga residenteng nawala ng tahanan. Ayon kay DND Undersecretary for Operations Cesariano, prioridad nila ito at sisimulan ang konstruksyon sa Setyembre sa susunod na buwan. 22 square meters ang sukat ng naturang bahay, may sariling comfort room, may supply ng kuryente at tubig. Kaya din ani ang itayo sa loob ng 3 araw ang isang unit ng nasabing transitional shelter. We considered the sentiment of our Muslim brothers and sisters na ayaw nila yung tents because of sensitivities. Gayunman, sinabi ni Yusek Yano na kulang pa ang 1,200 transitional shelter para sa 79,000 pamilya na nasa mga evacuation centers. Kaya naman, ipamamahala na nila sa mga local executives ang distribusyon ng mga pansamantalang tirahan dahil mas alam na mga ito kung sino ang dapat na unahing bigyan. The prioritization will be done by the local chief executive in consultation with his barangay captains. Tumanggi naman ang opisyal na ihayag kung magkano ang budget nila para sa isang unit ng nasabing transitional shelter. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue,
Camp Aguinaldo. Naaresto ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation Environmental Crimes Division ang 9 na mangingisda sa karagatang sakop ng Navotas City dahil sa illegal fishing. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. 9 na mangingisda ang naaktuhan ng NBI na illegal umanong nangingisda sa karagatang sakop ng Navotas kahapon. Lulan ang mga ito ng 3 commercial fishing vessel na pinangungunahan ng kanilang mga kapitan na sina June Esatan, Teriso Belling at Leomar Hugaran. Ayon sa NBI, inaresto ang mga ito dahil walang naipakitang permit upang mangisda roon at dahil sa paggamit ng ipinagbabawal na hulbot o Danish sign. Paso na rin ang rehistro ng mga bangkang pangisda. Our command received information regarding unhampered illegal fishing in the Manila Bay area. By engaging in this type of activity, it destroys the ocean bed, including corals. Ang masaklap dito, nahuli ang mga commercial fishing vessels sa lugar na dapat sana ay nakareserba sa maliliit na mangingisda. Ang masama dito kasi, commercial vessels yung mga ito. They are conducting fishing within municipal waters. Yung mga mahihirap, dapat ang siyang kumukuha ng yaman dagat, hindi yung mga commercial vessels. And yet, these commercial vessels are exploiting these resources to the detriment of the subsistence fishermen. Depensa naman ng mga mangingisda, hindi nila alam na bawal ang kanilang ginagawa. Wala naman kaming ibang mapupuntahan. Yung mga pamilya namin, nagugutom rin kung hindi kami kikilos. Nahaharap sila sa sari-saring paglabag sa Fisheries Code na may parusang pagkakakulong ng hanggang 10 taon at kalahating milyong pisong multa. Kasama rin sa kakasuhan ang may-ari ng mga bangkang pangisda. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Ipinagtanggol naman ng Malacanang ang panukalang akreditasyon ng social media practitioners sa mga presidential coverage. Ito ang balita ni Rosa Licos. Nilagdaan na ni Communications Secretary Martin Andanar ang department order na nagbibigay akreditasyon sa mga social media practitioner na nais mag-cover ng presidential events. Ito ay bukas sino man na nasa edad na 18 pataas at may minimum na 5,000 followers sa Facebook, Twitter, Instagram, YouTube at iba pang social media platform. Ngunit aminado ang Malacanang na nangangapa pa sila sa prosesong ipatutupad para dito. At least there's a minimum standard that although imperfect, the presumption is those who will be accredited are law-abiding Filipino citizens who will not use profanity in their articles, who will not use fake news. Sa ngayon ay wala pa rin pulisiyang nagtatakda sa kung ano ang dapat na nilalaman ng artikulong ilalathala ng mga blogger mula sa presidential coverages. Subalit tiwala naman ng PCOO na ang mga maa-accredit ay sumusunod sa batas, hindi gagamit ng profanity o pambabastos sa kanilang post at hindi magpapakalat ng fake news. Ang social media office naman ang mangangasiwa sa mga ito sa ilalim ng pamumuno ni Assistant Secretary Mocha Uson. Nilinaw naman ng PCOO na maaari ring magsumite ng kanilang application for accreditation maging ang mga kritiko ng Administrasyong Duterte. Kahit ang ilang kilalang personalidad kung makakasunod sa panuntunan, maaari na ring mag-cover kay Pangulong Duterte. So if Ethel Buba and Juana Change have at least 5,000 followers, that they can prove that they publish regular content, original or news content, and they're Filipino citizens and they're at least 18 years of age, and they pass PSG clearance, then yes, they can cover the president. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Inaresto ng PNP Counterintelligence Task Force ang isang sibilyan na nagpanggap na isang pulis. Sa entrapment operation ay sinagawa ng CITF, nakuha kay Joseph Roalio ang marked money galing sa kanyang kinikilan kapalit na mapababa ang kaso na isasampa sa isang umanay drug suspect. Nakuha sa suspect ang 14,000 pesos cash, 1,000 pesos na marked money at isang .45 caliber pistol. Napag-alaman na ang suspect ay isang civilian driver ni Quezon City Police District Station 5 Commander Police Superintendent Bobby Glenn Ganipak. Ayon kay Roalio, nautusan lamang siya ng mga arresting officer na kunin ang pera.
Ito ay sina SPO3 Marlo Samoy, PO2 Hebri Tingle at PO1 Marlon Randy Fajardo. Samantala, na-relieve sa pwesto ang 3 arresting officer at si Station 5 Commander ng QCPD na si Police Superintendent Bobby Glenn Ganipak dahil sa posibilidad na sangkot ito sa kaso. Iniimbestigahan na ng Internal Affairs Service ng PNP ang mga pulis na posibleng kasabwat sa pangingikil ni Rualio. $2,817 araw o mahigit 7 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila malagim o madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa Ito ang Balita. Provincial officials ng Negros Occidental ikinalungkot ang kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte na i-abolish ang Negros Island Region. Kapatid na may leukemia, inspirasyon ng isang Wishcovery pre-qualifier sa kanyang pagsali sa Wish 1075 singing competition. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang lalaki na naaksidente sa motorsiklo sa barangay Bulua, Cagayan de Oro City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Nakaupo sa kalsada ng datna ng UNTV News and Rescue Team ang 21 anyos na si Ray Gian Patentes kagabi. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan si Gian at iniinda ang pananakit ng katawan matapos maaksidente ang minamaneho niyang motorsiklo sa barangay Bulua, Cagayan de Oro City. Ayon sa biktima, lumabas siya ng bahay upang kumain sa malapit na convenience store nang bigla umano siyang nabundol ng isang nagmamadaling pick-up na nag-overtake sa kanya. Hindi na niya nakuha ang plaka ng sasakyan dahil sa mabilisang takbo nito. Agad nilapatan ng first aid ng UNTV Rescue si Gian at saka inihatid sa Polymedic Hospital. Matapos nito ay nilipat siya sa City Hospital. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Mayong gabi, una sa atong mga balitang ProMB. Ikasubo sa mga opisyales sa Negros Occidental ang pag-abolish ni Presidente Rodrigo Duterte sa Negros Island Region. Kini ang balita ni Lalaine Moreno. Ginpagwaan na kahapon sang Malacanang ang Executive Order No. 38 nga nag-abolish sa Negros Island Region o kun Region 18. Sabi sa asang iyo nga ginpirmahan ni Presidente Duterte sang Lunes, ginapabungkag sini ang NIR kag ginapabalik na sa ilan nagligad nga ginalakipan nga rehiyon. Gilayon man nga ginapauntat ang operasyon sini sa sulod sang 60 ka adlaw kag ginapabalik na sa nagligad nga assignments ang mga ginpamutang nga mga personnels. Ginakasubo naman sa mga Negrense ang desisyon nga inisang punong hikutibo. Suno kay Negros Occidental Governor Alfredo Marañon Jr., ginalauman na nila nga ini ang mangin desisyon sang presidente. Apang dismayado ini sa gihapon bangod na nugunan ini sa economic ties sang duha ka probinsya. A little bit disappointed on this move. So we have been expecting this kaya may kinagusto mo in the first place. Ginaduso naman ni Vice Governor Eugenio Lacson ang isa ka special body agud padayunon ang joint programs sang Negros Occidental kag Negros Oriental. Special body being created to continue the cooperation with the Negros Oriental. Sayang talaga because we always thought that NIR was good for both the province. There has been a lot of work done already
But it's very unfortunate for us. But then again, if we step back, we may lose whatever cooperation through the RDC, NIR RDC has. Suno naman sa Police Regional Office 18, maayo na ang ila operasyon kag mas madali nila ipatuman ang seguridad sa bilog nga isla. Sa consensus ang PRO 18 personnel nasubuan gid kami kay titani but then our system no flowing na siya smoothly with it comes sa communication, sa mga resources, sa mga personnel. Madumduman na ginipirmahan sang Anay Presidente Aquino ang Executive Order No. 183 sang May 29, 2015 agod pagaisahon ang duha ka probinsya sang Negros. Duha ka tuig, duha ka bulan kag 11 ka adlaw na ang nagligad sang mag-operate kag tawgon nga Negros Island Region ang Negros Occidental kag Negros Oriental. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Sa laing bahin, andam na ang security plan alang sa Kadayawan Festival sa Davao City. Samtang usa ka community outreach program ang gipatigayon sa lokal nga panggamhanan sa Davao City, Task Force Davao ug uban pang peace advocates alang sa mga Marawi evacuees. Kini ang balita ni Dayan Ventura. Usa ka libo kapin nga mga IDP so internally displaced person gikan Marawi ang nitambong sa gipatigayon na outreach program sa Davao City Recreational Center. Gipangunahan kini sa Task Force Davao kauban ang lokal nga panggamhanan ug uban pang peace advocate apil ang mga pribado nga organisasyon. Nagpatigayon usab og libreng medical and dental services, eye check-up ug naghatag og mga libre nga tambal sa mga bata ug tigulang apil usab ang free haircut. Aduna pod nga libreng legal services ang IBP sa mga aktibidad, scholarship granting gikan sa TESDA ug job fair gikan sa DOLE. This is just one way of parang makatabang mi. Kasi ang mga programa nato nakita man nato sa mga different mga places nga naghatod sila og tabang sa mga na-displaced dito sa Marawi. Dakong kalipay ang nasinati sa Maranao Tribe sa tabang nga gihatag sa ilaha. Hindi ko ma-express kung ano ang sasabihin ko ng ganitong tulong na nakita natin sa mga Davaoenyo na talagang heartily sila magtulong kahit anong klase kang tribo, Muslim ka man or malumad ka man o magkristan ka, nakikita natin ang taga Davao ay talagang welcome nila. Misaad usab ang mga nag-organisa sa maong aktibidad nga masundan pa ang outreach program para sa mga IDP sa Marawi. Sa laing bahin, triple na ang pagabuhatong seguridad sa lokal nga panggamhanan, kauban ang nagkalaing-laing security forces sa syudad, apilang national forces para sa pagsaulog sa Kadayawan Festival 2017 sa Davao City. We have involved for this celebration not only the offices within Davao City, within the government of Davao City, but we have included other national, regional, and security offices to help us secure the Kadayawan Festival. Apil sa security plans para sa Kadayawan kay ang mga full road closures sama sa Bolton Street, San Pedro Street, alang sa Kadayawan Dome gikan August 13 hangtod 20. Gisiguro usab sa Public Safety Command Center nga mugana na ug nakaandam na ang mga CCTV cameras sa nagkalaing-laing dapit sa Davao City. These are the eyes and ears of the command center or the city so that we could respond properly. Bisan adunay martial law, gilauman gihapon nga libuhan ang motambong. Lakip niini ang mga turista gikan Russia, Malaysia ug United Kingdom para sa maong pagsaulog. Dayan Ventura, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa dugang balita, gisulong sa gatusan ka mga residente sa Pandibulacan ang munisipyo sa lungsod ug nanawagan sa paghawa ni Mayor Celestino Tinoy Marquez sa pwesto. Samtang usa ka petisyon ang giduso sa grupo sa mga public utility vehicle driver ug operator sa Central Luzon batok sa PUV Modernization Program sa Transportation Department. Kini ang balita ni Leslie Huidem. Dismayado ang Confederation of Passenger Transport sa Central Luzon sa inilabas na order ng Department of Transportation ukol sa pag-phase out ng mga lumang model ng jeep sa bansa. Sa tala ng LTFRB, mayroong 30,756 na mga pampasaherong jeep sa Central Luzon na maapektuhan ng gagawing modernisasyon. Bunsod nito, naghain na rin ang grupo kamakailan ng petisyon sa LTFRB, DOTR at Malacanang.
Sana i-revisit yan, suspindihin muna nationwide ang pagpapatupad at isama po yung transport sector para naman malaman nila ano ba talaga itong modernization. Ayon sa lokal na pamahala ng Angeles City, plano na rin nilang gumawa ng resolusyon kaugnay ng ibinabang department order. Kailangan talaga mabigyan ng sapat na panahon para makapag-ambag naman sila dun sa ginawang guideline. Ayon sa LTFRB ay pag-aaralan nila ito at bukas ang kanilang tanggapan upang tumanggap ng suhestyon. Nasa proseso pa rin ng pag-aaral yung sa Omnibus Guidelines. We will encourage po yung lahat ng mga public utility operators na idulog po yung mga concerns nila. Samantala, daan-daang residente sa bayan ng Pandi, Bulacan ang nagprotesta sa palibot ng munisipyo ng Pandi, Bulacan kaninang umaga. Nais nilang bumaba sa pwesto ang kasalukuyang mayor na si Celestino Tinoy Marquez at maibalik sa pwesto ang dating mayor ng Pandi na si Enrico Roque. Kami naman po ay hindi nagrarally. Kami naman po ay magpapay lang ng petisyon. Kahit hindi po kami nakapasok ng mga mamamayan ng Pandi, nakapasok po yung aming mga dokumento. Mag-aantay po kami ng patawag nila, may proseso daw po yun. Reklamo ng mga residente, pinabayaan umano sila sa pabahay dahil walang kuryente at tubig. Mahirap lapitan at hindi na ibibigay ang sapat na tulong sa mga scholars at hindi sapat ang tulong na natatanggap. Sa kabila nito, nanindigan naman si Mayor Tinoy na hindi bababa sa pwesto. Papasa lang sila ng dokumento para sa recall election, bakit kinakailangan pa nilang magtawag ng mga maraming mga supporter ng galing sa iba't ibang barangay kuno? Bakit kailangan magpapasa ka lang ng petition paper isang batalyon ang dala mo? Bakit ako bababa ako'y halal ako ng bayan. 19,000 ang nakapirma. Leslie Widem, UNTV News and Rescue, Philippines. O ganang mga balita nga naglangkob sa atong balitang Prom Day karong gabi. Ako si Victor Posare, mayong gabi. Ikinagulat ng marami ang naging pahayag ng dating pound-for-pound boxing king na si Floyd Mayweather na nagpapahiwatig na magiging dikit ang laban nila ng MMA fighter na si Conor McGregor. Ayon sa 40-year-old 5-division world boxing champion, lamang sa kanya si McGregor pagdating sa edad at taas. 11 years ang age difference ng dalawa at mas matangkad at may 2-inch reach advantage ang UFC lightweight champion kay Mayweather. Ito ay sa kabila ng mga naunang pahayag ni Mayweather na dominado niya ang boxing match. Isasagawa ang laban ng dalawa sa Las Vegas sa August 26. May kani-kaniyang dahilan ang bawat pre-qualifiers sa kanilang pagsali sa Wish FM 107.5 singing competition, ang Wishcovery. Tulad na lamang ng isang contestant mula sa Makati na inspirasyon ang kanyang kapatid na may malubhang karamdaman. Narito ang aking balita. Matagal nang sumasali sa mga singing contest ang 23-year-old billing officer na si Maria Sheila Gabreza, pangalawa sa 6 na magkakapatid mula sa Makati City. Ngunit hindi gaya noon, may mas malalim na siyang pinaghuhugutan ngayon sa kanyang pagsali sa Wishcovery. Gagalingan ko kasi yung kapatid ko may sakit, kailangan makapasok ako. Parang naging motivate ko nung nag-audition ako na aside na galingan ko, parang habang kumakanta ko, parang naisip ko siya, ay, dapat galingan ko. May leukemia ang 3 taong gulang na bunsong kapatid ni Sheila. Kaya naman sub-sub siya sa pagtatrabaho, maging ang amang tricycle driver. Katuwang din ni Sheila ang kanyang kapatid na singer na si Rachel sa mga gastusin, lalo pat 3 pa sa kanilang mga kapatid ang nag-aaral. Habang ang kanyang ina naman ang nag-aalaga sa kanyang mga nakababatang kapatid. Sa kapatid ko, kasi medyo malaki po talaga yung gamutan niya. As in, kahit nag-work po kami, parang kailangan pala ng todo kayod, kumbaga. Then, syempre po sa mga kapatid kong nag-aaral din. Sa likod ng pagsali ni Sheila sa Wishcovery ay pag-asa. Pag-asa na makikilala sa larangan ng pag-awit at higit pa rito ay ang pag-asang mabigyan ng mas maginhawang buhay ang mga taong nagsisilbing inspirasyon sa kanya. Leslie Lumboen, UNTV, News and Rescue, Philippines.
At yan ang ating balita sa sports at entertainment ngayong gabi. Ako po si Leslie Lumbowen. Balik sa inyo, Kuya Daniel and Angela. Maraming salamat, Leslie. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.